Ngayong pansamantalang nakalaya, si Laila de Lima, susunod nilang hakbang ay ang tuluyang pagpapa-absuelto niya sa huling drug case. Kaya questionin din nila kung sapat ba ang mga ebidensya ng prosekusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Hinihintay pa ng kampo ni dating Senadora Laila de Lima kung kailan ang sunod na hearing sa natitirang drug case laban sa kanya. Pero dahil daw napagbigyan ng hiling na piyansa ni de Lima para rito, lumakas daw ang kumpiyansa ng kanyang legal team sa kanilang target na mapa-acquit o mapawalang sala si de Lima. Sa pagpayag sa bail application, sinabi ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na bigo ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensya na guilty si de Lima at ang kanyang mga kapwa-akusado na sina dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo, Ronnie Dayan, Janelle Sanchez at Jose Adrian Dera. It will be a big factor kasi nga wala nang additional evidence to be presented eh. Sinabi rin ng korte na the prosecution failed to establish the conspiratorial acts of the accused. 300,000 pesos ay tinakdang bail ng korte para kay de Lima at iba pang mga akusado. Sabi ni Attorney Bonita Cardon, hindi na pwedeng mabawi pa ang pansamantalang paglaya na ito ni de Lima maliban na lamang kung ipag-utos ito ng korte. Wala namang nakasaad ng mga partikular na kondisyon sa bail ni de Lima. Sa ngayon, natapos na raw magpresenta ng kanilang ebidensya ang prosekusyon. At pagkatapos na magiging resolusyon ng korte sa tinatawag na formal offer of evidence ng prosekusyon, ang depensa o ang kampo na ni de Lima, ang target nilang i-file ay ang demurrer to evidence. Ginagamit ang demurrer to evidence para questionin ang sufficiency o kung sapat ba ang ipresentang ebidensya ng prosekusyon para magtuloy ang isang kaso. We will ask permission to file this demurrer to evidence, which is essentially a motion to dismiss the case. No? Ang magiging prayer namin dito sa demurrer to evidence is the total dismissal of the case, the last drug case of Senator Laila de Lima. We are hoping that the formal offer of evidence will be resolved within the month, no, or at least early December. And the rule says that we are given 5 days from receipt of the resolution on the formal offer of evidence to submit the demurrer to evidence. So we are looking at the possibility of filing it by December or at the latest by early December. Early January, I mean. Noong 2021, na-acquit si de Lima sa una sa 3 drug cases laban sa kanya. Nitong Mayo naman siya napawalang sala sa pangalawa matapos bumaliktad at bawiin ni dating Bucor OIC Rafael Aragos ang kanyang testimonya na naghatid siya ng drug money sa bahay ni de Lima noong 2012. May pasaring naman si Attorney Salvador Panelo, dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte kay de Lima. Hindi po siya makakatakas sa batas ng karma. Natatandaan nyo, siniraan ng Pangulong Duterte, di umano, siya ay nagpapatay ng maraming mga biktima, naghukay pa siya ng kung ano-ano, hindi naman tao na hukay nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Kaugnay ng balitang yan, kinumpirma ni Laila de Lima na maghahabla siya ng kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Sa panayam sa 1PH, sinabi ni de Lima na tinatalakay pa niya at ng kanyang legal team kung anong kaso ang partikular na isasampa. Ang sigurado raw magdedemanda siya laban kina Duterte at Aguirre. Yeah, pinag-uusapan lang namin anong exactly yung mga kaso, kailan mga ipa-file. Pinag-uusapan ba namin yung mga exact or specific courses of action. There are several options, there are several remedies. Pipiliin lang namin which ones would really best represent yung magnitude nung ginawa nila sa akin. Sa parehong panayam, sinabi ni de Lima na hindi pa niya napapatawad si Duterte. Isa si de Lima sa mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng drug war nito. Maraming beses namang binira ni Duterte si de Lima sa mga nagdaang taon. Isa na lang ang hindi ko mapatawad. But I've been praying that I'd be given the grace that one day I can forgive him. So in the meantime, ang Diyos na lang muna ang magpatawad sa kanya. Kailangan siya talaga humingi ng katawaran, hindi lang sa akin kundi sa mahal na Panginoon.
Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.